Magsisimula na maglabas ng mga sabpina ang Department of Justice kaugnay ng iniimbestigahan 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Si Luisa Erispe sa report. Ipasasabpina na ng Department of Justice ang mga sangkot sa umano'y 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon sa DOJ National Prosecution Service, magsisimula na ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ang pamamahagi nila ng mga sabpina sa mga respondents sa reklamo. The records of the cases coming from the Ombudsman got to the department, I think, Monday or Tuesday this week. And the same has already been assigned to panel of prosecutors to investigate the same. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Wala pa naman umanong kasama dito ng mga senador o congressman dahil ang ombudsman na ang mag-iimbestiga sa kanila. Sa ngayon, ang mga pangalang kasama sa masasabpina ay ang mga dating opisyal ng DPWH na protected witnesses ng DOJ. Partikular, sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza at RJ Salvador Domasig. May ilan naman anyang mga bagong testigo na lumalapit sa DOJ at ito ay mula pa rin sa DPWH. Pero pag-aaralan pa kung maipapasok ba sila na maging state witness. Well, merong mga dadagdag, kinoconsider namin yan, tinitingnan namin kung saan sila maaring mag-state witness. Kung sa ombudsman, si Bryce Hernandez ay umaatras na raw na maging state witness sa DOJ. Sa ngayon, wala pa siyang ganitong pahayag. Pero kung talagang aatras na siya sa pagiging state witness, pasok pa rin naman raw si Bryce na maging regular witness. Because there is an acknowledgement on the part of Mr. Bryce Hernandez from the very start na aminado naman ako naging kabahagi ako nito, di ba? So, the fact that he's no longer applying does not make him not qualified to be an ordinary or a regular witness. Nauna nang sinabi ng DOJ, 1 buwan lang ang target nila upang maisampa ang kaso sa korte. Inatasan na naman ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na i-monitor ang mga isasampang kaso sa regional trial courts na may kinalaman sa korupsyon sa infrastructure projects. Magkakaroon anya ng special courts na eksklusibong lilitisin ang mga naturang kaso. Samantala, kamakailan ay naglabas ng desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18 na sinasabing falsified o hindi totoo ang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa na ipinakita niya sa Senado. Ayon sa DOJ, para sa kanila, magagamit pa rin ito sa investigasyon. If it can be used, yes. I still believe it is something that can be used. No, it can be useful. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary, just to prove that I did not notarize that document. No, but it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Sa oras naman anya na makakuha sila ng kopya ng desisyon ng korte, pag-aaralan pa ng DOJ ang pagsasampa ng kasong falsification laban kay Gutesa. Pero kung madadamay raw ba si Senator Rodante Marcoleta dahil siya ang nagpresenta kay Gutesa sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee sa Senado, ang sagot lang ng DOJ rito, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Orly Gutesa lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Gutesa's case, which happened to be decided in court. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.